Dear Kuya Allen, ang kwentong ibabahagi ko po ay base sa aking tunay na karanasan. Ako po si Marco, 30 years old. Discreet boy ako na masipag mag-gym at magaling akong magtago. Inaayos ko talaga ang sarili ko at kilos ko para hindi mabakas na nagnanasa din ako sa kapwa kong lalaki. Dahil na din siguro sa aking pag-iingat sa aking trabaho. Nagtatrabaho ako sa isang trading company at marami kaming branch sa buong Pilipinas. Parte ng trabaho ko na bumisita sa mga branches namin para makita kung nasusunod pa ba nila ang mga standards ng kumpanya. Isang beses ay naipadala ako sa Davao. Mula Davao City ay kinailangan ko din na magbiyahe hanggang sa kasulok-sulukang branch namin dito sa Davao. After 2 days ng pag-i-stay sa Davao City, bumiyahe na ako patungo naman sa Digos para doon ituloy ang aking trabaho. Mahaba ang biyahe. Inabot din ako ng 3 oras na nakaupo lang sa van. Dito ko nakita na napakaganda pala ng probinsya ng Davao. May mga tao nga lang na hindi pala masyado marunong magtagalog sa lugar na ito. Matapos ang mahabang biyahe ay sa wakas, nakarating din kami sa Digos sa Davao Oriental. Inayos ko ang sarili ko. Nilagay ang malaki kong backpack sa aking likod at bumaba ng van. Pagbaba ko ng van ay nakita ko na kagad ang isa naming branch pero minabuti ko na ring maghanap muna ng matutulugang hotel. Paglabas ko ng establishments namin, ay napansin ko na marami nag-aalok ng masasakyang habal-habal sa may labas. Ang problema, sila ata ay mga lukas doon na hindi masyadong marunong magtagalog. Kaya medyo hindi kami nagkaintindihan. Dahil dito, pinabuti ko munang lumayo at gumamit ng Google para sa direksyon at na magkaroon din ako ng idea sa lugar na yon. Nang sandali pa ay may lumapit sa akin at bumati. Sir, magandang hapon po. Ako po si Mateo, ang wika ng lalaki. Lumingon naman ako sa kanya. Napabagbasdan ko ang muka at tindig ng lalaki. Siguro mga 5'8" ang height nito at may maamong mukha. Mamula-mula ang kanyang pisngi. Maganda ang tindig at may average daddy na pangangatawan. Sa tansya ko ay nasa mga 35 anyos na siya. Pero talaga namang gwapo ba din at barakong-barako ang itsura. Amoy lalaking lalaki din siya, kaya naman napukaw niya ang aking atensyon. Ngumiti naman ako sa kanya at patuloy naman siyang nagsalita. Sir, dayo po ba kayo sa lugar namin? Ang tanong nito. Opo, ang sagot ko naman. Saan po kayo pupunta niyan? Ang pagtatanong ng lalaki. Naghahanap ako ng hotel na matutuluyan. Ang sagot ko naman. Ako po sir may alam. Patuloy ng lalaki. Kung gusto niyo po ay isasakay ko kayo sa habal-habal ko at ihahatid ko kayo sa may hotel. Nag-agree naman kami. Kaya naman sumakay na ako at tumuloy na kami sa pagbiyahe patungo sa hotel na sinasabi niya. Pagdating sa hotel, ay kaibigan niya pala ang may-ari. May commission daw siya sa kada kliyenteng maidadala niya sa may hotel. Maliit lang naman ang hotel na yon. Mga typical hotel pag ikaw ay nasa probinsya. Kaunting usap at agreement na gusto ko munang makita ang room bago ako mag-decide at
Mukhang tutuloy ako sa pag-check-in at tinabot ko kay Mateo ang susi. Habang papunta kami sa room, nagsalita si Mateo. Sir, pag hindi niyo po nagustuhan, ihahatid ko po kayo sa ibang hotel na alam ko. Ang sabi nito. So nag-agree ako sa kanya, kaya naman patuloy niya akong sinamahan hanggang marating namin ang kwarto. Pagbukas ni Mateo ng pinto, ay nakita kong may ayos naman, subalit hindi ko nagustuhan yung CR. Kaya agad na lumapit si Mateo sa front desk para mag-request ng ibang room. Habang naglalakad patalikod sa akin si Mateo, ay napansin ko ang mabilog niya likuran nito at malalaking mga binti. Balbon pala ang legs ng bokong na ito. Kaya naman nagnasa na ako sa kanya. Maya-maya ay bumalik si Mateo na may daladalang panibagong susi at nagbukas ng ibang kwarto. Pagbukas ng pinto ay nakita ko ang dalawang kama. Mas malalawak ang kwarto na to at may magandang CR. Sir, ang wika niya, ito po ay mas mahal ng kaunti. 1,500 po ito. 600 lang po yung unang room. Ang sabi nito. Sumagot naman ako na mas gusto ko dito kuya at wala namang problema sa mas mataas na presyo. Umiti siya at inabot ko naman sa kanya ang bayad sa paghatid niya sa akin sa hotel. Sabi ko, keep the change. At patuloy siyang nagtanong. Sir, maaga pa. Wala na po ba kayong lakad? Ang tanong nito. Meron pa kuya, ang sabi ko. Babalik ako sa lugar kung saan mo ako na-pick up at may gagawing mabilis ang trabaho doon at saka ako babalik sa hotel. Nabanggit ko din na may 2 branch pa akong bibisitahin kinabukasan. At pagkatapos nun, ay diretso terminal na pabalik ng Davao City. Nag-offer naman siya na kung gusto ko daw na siya na din ang maghatid sa akin sa lahat ng pupuntahan ko at willing daw siya na maghintay sa akin. At least, sigurado na daw siya na may pasahero siya. So bakit naman ako tatanggi sa isip ko? Bukod sa trip ko si kuya, ay mas convenient sa akin na fixed price ang bayad. Kaya pumayag ako. Lumabas na siya ng kwarto at nagsabing hihintayin niya daw ako sa may lobby. Ako naman ay naligo at nagpalit na ng damit. At tapos noon ay lumakad na kami. Matapos ang maghapong trabaho, ay niyaya ko siya kumain sa isang fast food. Pero tumanggi siya. Patuloy naman ako na nag-insist kaya pumayag na din siya. Habang kumakain ay lalo kong nakita ang kagwapuhan niya. Maganda ang ngiti at ngipin. Clean cut ang buhok, kaya lalo akong na-turn on kay kuya. At doon ko na din nalaman na may asawa na siya at may 3 na siyang anak. Matapos kumain ay hinatid niya ako pabalik sa may hotel. Medyo makulimlim noon at parang may pagpabadya ng ulan. Pagdating sa hotel, dumiretso na kami sa kwarto at tinalo ko siya na maupo muna. Habang kinukuha ko ang wallet ko, ay nagtanong ako sa kanya. Kuya, anong oras niyo po ako susunduin bukas? Ang tanong ko. 3:00 po ng madaling araw dahil malayo-layo po yung lugar. Ang sagot naman niya. Pagkarinig ko sa kanya, ay dito na ako nakabuo ng plano para naman matikman ko siya. Ang aga pala. Malapit lang bang bahay mo dito? Ang tanong ko. Mga 40 minutes din po ang layo.
Ang sagot naman niya. Naku, ang sabi ko. Bakit hindi ka na lang dito tumuloy? Tutal, dalawa naman ang kama. Para hindi delikado ang biyahe mo bukas ng masyadong maaga. Ang nasabi ko. Sir, nakakaya po. Ang sagot niya. Wala yun. Pareho naman tayong lalaki at nang makasyat naman tayo ng kaunti lang. Ang sagot ko naman. Sir, baka hindi po ako payagan ni Mrs. na hindi ako umuwi. Ang sagot niya. At dahil sa kagustuhan kong matikman si kuya, ay sumagot ako na ako ang kakausap sa Mrs. niya. Binigyan naman niya ako ng number at tinawagan ko. Nakuha ko naman ang loob ng Mrs. niya at wala naman daw problema dahil nga lalaki naman daw ang pasahero at sayang din ang kita. Nag-agree kami na iuwi na muna ng asawa niya ang kinita sa maghapong biyahe niya para may pambili sila ng hapunan at saka niya pababalikin sa hotel ang asawa niya. Umalis na si Kuya Mateo pa uwi. Ako naman ay muling naligo at nag-ayos ng sarili. Maya-maya pa ay nagring ang aking cellphone. Pagsagot ko ay si Mateo. Sir, pabalik na po ako ngayon dyan. Pero sumilong po muna ako dito dahil nakabutan ako ng ulan eh. Ang sabi nito. Nag-agree naman ako. So nanood muna ako ng TV at after 20 minutes ay kumakatok na siya. Pagbukas ko ng pinto ay nakangiti siyang nakaharap sa akin at basang-basa ng ulan. Naka-t-shirt siyang puti na manipis at bakas na bakas ang hulma ng kanyang katawan sa basang t-shirt. Pinapasok ko siya kaagad ng kwarto at hiyang-hiya siya dahil basang-basa daw siya at wala siyang dalang damit. Walang problema, kako. Pero nagumpisa na ako mag-init sa kanya. Isang lalaking may asawa at anak. Maganda ang tindig, matangkad, gwapo. Isang hot na daddy ang makakasama ko na magdamag sa aking kwarto. Sir, pwede po bang makiligo? Ang tanong niya. Oo naman, ito ang tuwalya. Basang-basa ka din eh. Ang sagot ko naman. Pagkadinig niya ng aking tugon ay mabilis niyang ibinaba ang kanyang basang shorts. Naginit lalo ang pakiramdam ko. Isang lumang puting brief ang suot niya. Sinunod niyang alisin ng kanyang basang t-shirt. Naglakad na siya patungong CR na nakabrief pa din at isinara ng kaunti ang pinto pero hindi inilak. Kitang-kita ko nang buksan niya ang shower habang siya ay nakabrief. Nakakapag-init na makakita ng hot na straight na barakong daddy na naliligo at walang kamalay-malay na ang kasama pala niya ay may matinding pagnanasa sa kanya. Patuloy lamang sa pagbababad sa shower si Kuya Mateo. Parang bumagal ang oras habang nagaganap ang mga tagbong yon. Napakasarap pagmasdan ng gumagapang na tubig sa katawan ng isang hot na daddy. Ako naman ay parang lalagnatin sa mga oras na yon. Nakaupo lang ako sa kama habang nakatingin sa kanya. Bigla akong nahimasmasan nang bigla siyang nagsalita. Sir, baka po may shampoo at sabon kayo. Wala po kasing nakalagay dito sa sabunan. Ang tanong nito. Ay oo nga pala, nandyan ang sabon at shampoo sa loob ng maliit na bag na nakapatong sa may sink.
At sagot ko naman. Umiti naman siya at kinuha na niya ang shampoo at sabon sa loob ng bag. Patuloy naman siya sa pagligo. Nauna siyang nag-shampoo. Habang nagsashampoo ay nakapikit siya, kaya naman mas nagawang magpiesta ng aking mga mata sa pagtitig sa kanyang katawan. Kaya lamang, ilang sandali pa ay tumalikod na siya sa akin at tuluyan nang humarap sa shower para banlawan ng kanyang ulo na puno ng bula. Bahagya akong kinatok ang pinto para matawag ko ang kanyang atensyon. Matapos ang dalawang magkasunod na mahinang pagkatok, sa pinto ng bahagyang bukas na CR, ay tinigil niya ang pagsabon at agad siyang humarap sa akin. Ano po yun, sir? Ang wika niya. Nga pala, Kuya Mateo. May sabon ako dyan sa may bag ko para sa mga katulad nating barako. Panglalaking sabon yun na liquid. Sa kargada ng barako lang yung ginagamit. Subukan mo, lalo't may asawa ka na. Para anumang oras na amuyin ka ni Mrs. handa ka. Ang pabirong sabi ko. Umiti naman siya at sumagot na gusto din daw niyang subukan ito. Ako naman ay nanginginig, ngunit mabilis na nakahakbang papasok ng CR para kuhanin ng liquid soap sa loob ng bag na nakapatong sa sink. Ngayon ay malapitan ko ng naaninag ang harapan niya. Agad kong inilabas ang liquid soap at nang iaabot ko sa kanya, ay bigla siyang nagsalita. Sir, banlawan ko muna ito para hindi maghalo yung safeguard, ang sabi nito. Matapos sabihin yun ni Mateo, barahan siyang tumalikod at binanlawan ng kanyang harapan. Hindi ko maiwasang mapatingin at lalo akong na-turn on sa nakita ko sa kanyang katawan at lalong nag-alab sa init ng shower. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, lalo nang humarap siya sa akin na balot ng singaw ng kanyang katawan. Inabot ko ang liquid soap sa kanya. At nang kunin niya ito, ay bahagya akong hinawakan ng kanyang kamay. Nagkatinginan kami. At sa mga sandaling yon, parang huminto ang mga oras. Ang kanyang mga mata ay may halong pagtataka at katanungan. Puno ng pagnanasa, nagtanong ako, Mateo, gusto mo bang malaman kung ano ang lasa ng sabon na yon? Ang sabi ko. Nakangiti akong marahang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay hinaplos ko ang kanyang muka. Iminulat ko sa kanya ang mundo ng pagnanasa na hindi niya akalaing mararanasan niya. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagdududa at pag-aalangan. Pero mayroon ding kuryosidad. Hinalikan ko siya. At sa una ay nagulat siya. Pero pagkatapos ay marahan siyang tumugon sa aking halik. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganitong sandali. At lalo na sa isang lalaking katulad niya. Unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan. At sa mga sumunod na oras, pareho kami nagpatangay sa mga agos ng pagnanasa. Sa bawat haplos at halik,
Para kami naglalakbay sa isang bagong mundo. Si Mateo, na dati isang simpleng habal-habal driver, ay nagpakita ng isang panibagong katauhan na puno ng init at damdamin. Kinabukasan, maaga kong nagising at inayos ang sarili. Nang makita ko si Mateo na mahimbing na natutulog, napangiti ako. Hindi man nagtagal ang aming koneksyon, alam kong mayroon kaming ibinahaging sandali na pareho naming babalik-balikan. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, ginising ko siya at nagpaalam. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Salamat sir, hindi ko makakalimutan ang gabing ito." Sa bawat pasada ng hangin sa aking muka, nararamdaman ko ang pagiging panatag ng aking kalooban. Ang karanasan ko kay Mateo ay nagbukas ng bagong kabanata sa aking buhay. Isang paalaala na ang buhay ay puno ng sorpresa at ang pagnanasa ay maaring maging daan sa isang hindi inaasahang koneksyon. Hindi ko na muling nakita pa si Mateo, pero ang alaala ng aming mga sandali ay nananatili sa aking puso. Ito ang kwento ng habal-habal driver na nag-iwan ng marka sa aking buhay.